So next mga farmers, talakayin naman natin yung common clinical signs of diseases ng tupa. So una yung paghiwalay sa grupo or flock. Kasi yung tupa is laging magkakasama yan. So once na mayroong humiwalay dyan, same din yung kambing. Once na may humiwalay dyan sa grupo, most probably meron siyang problema. Inappetence o yung pananamlay sa pagkain, walang gana sa pagkain, yun yung inappetence. Tapos diarrhea o yung pagtatae, tulad nito. Tanya, puro dumi na yung puwetan. So kaya tinitail duct din para pag ganyan nagkaroon ng diarrhea, maiwasan din yung maipunan ng dumi dyan. So, para hindi langawin kasi itlogan niya ng langaw, magkakamiasis or yung uod ng langaw. Then, coughing and mucus discharge, pag-ubo at sipon. So, yun po yung mga sintomas ng merong sakit. Ito yun sa may tae. Pag ganyan yung tae, usually kasi, yung normal is bilog-bilog. Pag nakikita nyo ng nagiging parang cake or yung nagiging katulad na siya ng dumi ng kalabaw, so, medyo mag-isip na kayong magpurga. Or, ipa-check nyo na kasi possible na may problem. Hindi normal yun. Ang normal ng tupa at ng kambing, bilog-bilog yung tae nila. So, yun yung mga palatandaan. Pero pagka ganito na, so diarrhea na yan. Medyo malala na yan. Ito yung may mucus discharge. So, yung may sipon. So, maraming cause yan. Pwedeng bacteria, pwedeng viral. And next is yung malumlom o matamlay yung mata. So, yan. Makikita nyo naman yan. Di ba yung sisiw? Pag sa manok, tantalizing eyes. Kumikinang-kinang yung mata pagka masigla or walang problema yung hayop. And also yung balahibo, ganun din. Pero once na malumlom, matamlay yung mata, so isa na rin yun sa sintomas na meron silang sakit. Bagsak yung ulo, nakayuko. Nakayuko lang siya. Alam naman natin yung tupa is very active. Tapos kung nakayuko lang, yung mga sintomas na yun may sakit. Then, unresponsive. So yun nga, yung tupa is very, very, very active. Na konting galaw mo lang, galaw din sila. So, pag hindi nagre-respond, possible na may nararamdaman na yung tupa. Minsan nga, payat na yan, hindi mo pa napapansin dahil makapal yung balahibo. Or, parang kung compare mo yung aso at yung pusa, magaling magtago ng sakit. Malala na pagka bago sila nagpapakita ng sintomas. So, ganun din. Yung kambing, mabilis sila magpakita ng symptoms. Unlike yung tupa, medyo malala na pagka nagpapakita ng symptoms. Kaya, lagi nating i-check yung buong herd natin. So, pakiusap natin, pag may nakitang ganyan, anumang sintomas sa itaas, so mag-report na kayo or maggamot na kayo. So, yun lang mga farmers. God bless.